Hi everyone! Again, this is Yana. At sa video na ito, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung tips or 8 tips para mapabilis, maaprubahan ang ating personal cash loan applications. By the way, bago tayo mag-proceed, gusto ko lang sabihin sa inyo na nag-a-assist ako ng mga client na gustong mag-loan. So kung naghahanap ka ng legit na mautangan na hindi ka mapapahiya, pwedeng-pwede ka sa mga bangko. Basta pasok tayo sa eligibility criteria at meron tayong requirements na mag-submit. Kung interested ka, mag-message ka sa aking email, amaonyana@gmail.com, or pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page, Yana Insta Review, para makita nyo yung eligibility criteria at yung mga requirements na kailangan natin i-submit kapag ikaw ay isang employed or kapag ikaw ay isang self-employed. Let's get back to the topic. Ano nga ba yung 8 tips para mapabilis maaprubahan ang ating loan application? Number 1, have your personal loan application documents ready. Make sure you have proof of income and other requirements needed, employed or self-employed requirements. Dapat kung nagbabalak tayo na mag-apply ng loan, alam natin sa ating sarili na dapat kompleto na tayo ng mga requirements. Minsan may mga nagtatanong kasi sa akin, gusto nilang mag-apply ng loan pero wala daw silang payslip, wala daw silang company ID, or wala daw silang proof of billing. Kung saang bangko mo gustong mag-loan, pwede tayong mag-research sa Google kung ano nga ba yung mga documents or yung mga requirements na kailangan nating mo i-submit kapag gusto nating mag-loan sa kanila. Yung mga nagtatanong pala sa akin, doon sa proof of billing, paano, Miss Yana, kasi wala akong proof of billing na nakapangalan sa akin. Okay lang naman na mag-submit ng hindi nakapangalan sa inyo basta naka-address doon sa tinitirahan nyo or doon sa present home address nyo yung proof of billing na yon. It's either naka-name sa parents mo, sa kapatid mo, sa landlady, ayan. Pwede natin mo i-submit yun. Basta nga doon tayo nakatira. Number 2, para mapabilis ang ating loan application, kapag nag-fill out kayo doon sa application form, i-provide natin yung accurate information. For example, doon sa application form, may mga client na palagi nilang nakakaligtaan yung mother's maiden name, spouse name, minsan hindi nila nilalagay yung middle name. Kailangan kung nag-fill out tayo ng application form, dapat kompleto lahat. Ilagay natin na NA kung hindi naman applicable. Like for example, yung sa credit card, wala ka namang credit card, pakilagay na lang na NA. And doon sa bank information, kung wala tayong bank account, pwede mo namang ilagay na NA. Yung mga bank naman na hawak ko, okay lang na wala kayong bank account sa kanila. Pwede pa rin kayong makapag-apply ng loan. Basta nga, pasok tayo sa eligibility criteria at meron tayong requirements na ma-submit. Number 3, para mapabilis ang ating loan application ay maging realistic tayo sa numbers or kung magkano yung dapat nating utangin. Halimbawa, yung sahod mo ay 30,000. Usually po kasi ang ina-approve ng mga bangko 3 times to 4 times ng basic monthly salary. Pero depende yan kung nakita naman ni bank na may kakayahan ka na bayaran yung possible na magiging monthly amortization mo, pwede naman nilang taasan yung amount na i-approve nila sa'yo. So, may mga case na may mga client ako na ang sahod lang nila ay nasa 40,000, pero na-approvehan sila hanggang 300,000. I-bangko yung magsasabi kung magkano yung possible na i-approve nila sa'yo. Pero guys, kung halimbawa ang sahod natin ay 20,000 tapos ang gusto mong utangin ay 500,000, hindi po talaga nila i-approve yan. O baka pa ma-decline ang inyong application kasi parang sobra-sobra naman yung gusto nyong utangin. Hindi talaga i-approve ni bangko yan kasi yung ina-applyan natin ay personal cash loan, walang guarantor, walang co-maker, at walang collateral. Kaya doon lang sila nagbabase doon sa mga requirements and infos na nilagay natin sa application form kung magkano yung i-approve nila. And kung sobra-sobra yung nilagay mo, baka maging reason pa yan ng pagka-decline ng inyong loan application. Pwedeng ilagay natin kung ano lang talaga yung kaya nating bayaran na tingin mo
kayang bayaran nung sinasahod mo. Number 4 na isang tips ko sa inyo para mapabilis ang pag-approve doon sa ating loan application ay dapat naka-open lagi ang ating phone at talagang inaabangan natin yung tawag ni bank pagdating sa CI. Usually, 3 beses lang sila tumatawag sa isang araw. At kapag hindi mo nasagot yung tawag na yon, isi-set aside nila ang inyong application or yung application mo, and then mag-proceed sila sa mga application ng mga ibang client na mag-check. And then, kung kinabukasan na naman, tatawag ulit sila sa'yo, hindi mo na naman nasagot, isi-set aside ulit nila yung application mo. And yun, sayang yung araw, di ba? So, dapat kung meron tayong loan application, dapat naka-ready lagi yung ating phone. Dapat open lagi. At lagyan nyo na ng ringtone para kapag may tatawag, masagot nyo agad. At number 5, yung kailangan nating inform yung ating HR na meron tayong loan application na sana kapag may tatawag or kapag may mag-email sa kanila, sagutin nila agad para hindi ma-stuck yung pag-process ni bank doon sa ating loan application. Kasi kapag hindi sumagot sa HR para sa employment verification, ma-stuck yung application natin. Aantayin ni bangko na mag-reply yung HR bago nila i-proceed or ituloy yung process. Yun, napapatagal yung process kapag hindi makasagot agad yung HR. Number 6, choose lenders that offer faster and more convenient ways to get a loan. Pwede tayong gumawa ng sarili nating research para i-check kung ilang days ba yung processing time ng bawat bangko kapag mag-apply ka sa kanila. Kasi may mga bangko na ang processing time nila hanggang 10 days, hanggang 15 days. Pero may mga bangko naman na pwedeng hanggang 3 days lang magkaroon ng status ang inyong application. Basta nag-submit tayo ng mga requirements na kompleto at pati doon sa pag-fill out natin ng application form, kompleto lahat yung mga details. Number 7, improve your credit history. Kapag may balak tayo na mag-loan sa mga bangko, ito yung mga ibang ways para ma-improve natin ang ating credit history para sa ating personal loan application. Kung nagbabalak kayo na mag-loan sa mga bangko, pagdating sa mga bills payment natin, like yung mga internet bill, yung mga Meralco bill, or yung water bill, bayaran natin on time kasi kapag mag-submit tayo ng requirements, diba, sa mga bangko, hihanapan nila tayo ng latest proof of billing na walang past due. Kasi guys, kung mag-submit tayo ng proof of billing na may past due, na hindi nyo nabayaran yung last month na bill nyo, kapag nakita ni bangko, parang negative agad sa kanila yon kasi hindi ka responsable doon sa mga dapat mong bayaran. Kaya isang reason talaga para i-decline nila ang inyong application. Kaya nga kung mag-meet kayo ng POB or proof of billing, dapat walang past due. Kapag meron tayong credit card and nagbabalak ka ng loan sa mga bangko, huwag mo nang gamitin lahat yung credit limit mo. For example, 20,000 lang yung credit limit ng credit card mo, tapos nag-grocery ka, inamit mo ng buo yung 20,000 or yung 19,000. Kapag naghanap si bangko ng 2 months statement of account, nakita nila na parang may mga utang ka pa sa credit card or malaki yung kinuha mo sa credit card, yung kailangan mong bayaran pa sa credit card, possible ho na ma-decline nila ang inyong loan application. Kaya kung nagbabalak tayo na mag-loan sa mga bangko, huwag tayong masyadong gumamit ng credit card para kapag hinanapan tayo ni bank ng statement of account, wala silang makita na malaking utang. Dapat wala tayong mga closed or mga canceled card. Kung meron kang mga ibang utang sa mga ibang bangko, dapat maganda yung naging payment mo, nababayaran mo siya on or before yung due date. Hindi yung laging nagpa-past due yung payment mo. 8, be honest. Maging honest ka sa sarili mo at sa mga requirements na isubmit mo sa mga bangko. Kasi nga, guys, kapag nag-submit naman tayo ng mga requirements na falsified or yung mga gawa-gawa lang na requirements, nakikita din naman yan. Kaya madedecline pa rin yung application natin. Yung mga ways para mapabilis, maprubahan ang ating loan application. Kung gusto niyo mag-apply ng loan, i-message niyo lang ako sa aking Facebook page, Yana Insta Review, or i-message niyo ako sa aking email, amawanyana@gmail.com. Thank you guys for watching and bye-bye!